lahat ng sanlinakpan. Singawin kayo at siya'y magdangal magpakailanman. Magpuri kayo ang ng Diyos sa Panginoong may laman. Magpuri kayo ang langit sa Diyos na sa inyo'y lumikha. Magpuri kayo sa Panginoong Diyos, lahat ng sanlinakpan. Singawin kayo at siya'y magdangal magpakailanman. Magpuri kayo sa Panginoon, buwan at araw at bituin. Gawin sa kanyang karangalan, lahat ng mga langit. Magpuri kayo sa Panginoong Diyos, lahat ng sanlinakpan. Singawin kayo at siya'y magdangal magpakailanman. Magpuri kayo mga anghel ng Diyos sa Panginoong may laman. Magpuri kayo mga langit sa Diyos na sa inyo'y lumikha. Magpuri kayo sa Panginoong Diyos, lahat ng sanlinakpan. Singawin kayo at siya'y magdangal magpakailanman. Magpuri kayo sa Panginoon, buwan at araw at bituin. Gawin sa kanyang karangalan, tulad ng mga langit. Magpuri kayo sa Panginoong Diyos, lahat ng sanlinakpan. Singawin kayo at siya'y magdangal magpakailanman. Magpuri kayo mga anghel ng Diyos sa Panginoong may laman. Magpuri kayo mga langit sa Diyos na sa inyo'y lumikha. Magpuri kayo sa Panginoong Diyos, lahat ng sanlinakpan. Singawin kayo at siya'y magdangal magpakailanman. Magpuri kayo sa Panginoon, buwan at araw at bituin. Gawin sa kanyang karangalan, tulad ng mga langit. Magpuri kayo sa Panginoong Diyos, lahat ng sanlinakpan. Singawin kayo at siya'y magdangal magpakailanman. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat. At sumayo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Welcome po sa parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Ngayon ay ika-24 na linggo sa karaniwang panahon. At kaisa ng lahat ng ating mga intensyon, ipanalangin natin ang lahat ng mga nagpamisa,
lahat ng mga nagdiriwang ng kaarawan at anibersaryo sa araw na ito, ang mga patuloy na dumudulog kay Santo Padre Pio para sa kanilang mga kahilingan at karamdaman, natatanging panalangin para sa kaarawan ni Sister Sonia Mondragon, at ipanalangin natin ang kapayapaan ng kaluluwa ng lahat ng ating mga yumao. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating ka upang anyayahang mga makasalanan ay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Gloria in excelsis Deo. Sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugtan niya. Pinupuri ka namin, inarangal ka namin, sinasamba ka namin, pinagpapalit ka namin, nasasalamatan ka namin. Dahil
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, Ikaw ang lumikha at tagapamahala ng tanang umiiral. Tunghayan mo kami upang ang iyong awa ay aming maranasan, at ipagkaloob mong ikaw ay aming wagas na mapaglingkuran. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Pagbasa mula sa aklat ni Sirach. Ang puot at pagingit-ngit ay dapat ding kamuhian, ngunit sa makasalanan, iyan ay pangkaraniwan. Natatandaan ng Panginoon ang kasalanan ng bawat tao, at ang mapaghiganti ay paghihigantihan din niya. Patawarin mo ang kapwa sa kanyang pagkukulang, at pag ikaw ay dumalangin sa Diyos, patatawarin ka rin naman. Ang nagtatanim ng galit laban sa kapwa, pag tumawag sa Panginoon, walang kakamtang awa. Kung hindi ka nahahabag sa iyong kapwa, paano mong ihihingi ng tawad ang iyong kasalanan? Kung ikaw na tao lamang ay nagkikimkim ng galit, sinong magpapatawad sa iyo sa mga kasalanan mo? Alalahanin mo ang iyong wakas at pawiin mo ang iyong galit. Isipin mo ang kamatayan at sundin mo ang kautusan. Dili-dilihin mo ang kautusan at huwag kang magalit sa kapwa. Alalahanin mo ang tipan ng kataas-taasan at matuto kang magpatawad. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy papurihan, purihin mo kaluluwa. Ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw, aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan, at huwag mong lilimutin yaong kanyang kabutihan. Ang lahat kong kasalanay, siya ang nagpapatawad, at anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan, ako ay inililigtas, at pinagpapala ako sa pag-ibig niya't habag. Banayad nga kung magalit, hindi siya nagtatanim. Yaong taglay niyang galit, hindi niya kinikimkim. Kung siya ay magparusa, di katumbas ng pagsuway. Di na tayo sinisingil sa nagawang kasalanan.
Ang agwat ng lupa't langit, sukatin may hindi kaya. Gayon ang pag-ibig ng Diyos sa may takot sa Kanya. Ang silangan at kanluran kung gaano ang distansya. Gayong-gayon ang pagtingin sa sinumang nagkasala. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, walang sino man sa atin ang nabubuhay o namamatay sa kanyang sarili lamang. Kung tayo'y nabubuhay tayo para sa Panginoon. At kung tayo'y namamatay tayo para sa Panginoon. Kaya nga, sa buhay o sa mamatay, tayo'y sa Panginoon, sapagkat si Kristo ay namatay at muling nabuhay upang maging Panginoon ng mga patay at mga buhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit si Pedro kay Jesus at nagtanong sa kanya, Panginoon, makailan kong patatawarin ang aking kapatid na paulit-ulit na nagkasala sa akin? Makapito po ba? Sinagot siya ni Jesus, hindi ko sinasabing makapito, kundi 70 ulit pa nito. Sapagkat ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Ipinasya ng isang hari na pagbayarin ang kanyang mga lingkod na may utang sa kanya. Unang dinala sa kanya ang may utang na 10 milyong piso. Dahil sa siya'y walang ibayad, iniutos ng hari na ipagbilis siya, ang kanyang asawa, mga anak at lahat ng ari-arian upang makabayad. Nanikluhod ang taong ito sa harapan ng hari at nagmakaawa. Bigyan pa ninyo ako ng panahon at babayaran ko sa inyo ang lahat. Naawa sa kanya ang hari, kaya ipinatawad ang kanyang mga utang at pinayaon siya. Ngunit pagkaalis niya roon ay nakatagpo niya ang isa sa kanyang kapwa-lingkod na may utang na 500 piso sa kanya. Sinunggaban niya ito at sinakal sa baywika. Magbayad ka sa utang mo.
Naglumuhod iyon at nagmakaawa sa kanya. Bigyan mo pa ako ng panahon at babayaran kita. Ngunit hindi siya pumayag. Sa halip, ipinabilanggo niya ang kanyang kapwa lingkod hanggang sa ito'y makabayad. Nang makita ng kanyang mga kapwa lingkod ang nangyari, sila'y labis na nagdamdam. Pumunta sila sa hari at isinumbong ang nangyari. Kaya't ipinatawag siya ng hari. Ikaw, napakasama mo, sabi niya. Pinatawad kita sa utang mo sapagkat nagmakaawa ka sa akin. Nahabag ako sa iyo. Hindi ba dapat ka ring mahabag sa kapwa mo? At sa galit ng hari, siya'y ipinabilanggo hanggang sa mabayaran niya ang kanyang utang. Gayon din ang gagawin sa inyo ng aking amang nasa langit kung hindi ninyo patatawarin ang inyong kapatid. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Tayo po'y magsiupo. Muli po, magandang umaga sa inyong mga naririto sa atin sa pambansang dambana, gayon din sa mga patuloy na nakikiisa sa atin via live streaming at ang mga kasama natin ngayon sa pamamagitan ng radyo at telebisyon dito sa Batangas at mga karatig lalawigan. Kailan po ninyo huling ginamit ang salitang patawad? Bago kayo tumulog, isipin nyo muna para meron kayong iniisip habang natutulog kayo. Kailan kayo huling humingi ng tawad? O kailan ka huling nagpatawad? Ay baka ang marami sa atin, huling ginamit yung salitang tawad nung nahingi ng discount sa paninda. Tawad naman. Kahiya-hiya pagka yun ang tinatawaran. O kaya baka naman kayo ginagamit lamang ang tawad kapag Pasko sa mga nangangaroling. Tawad muna. Mga minamahal, kailan ka huling nagpatawad? Kailan ka huling humingi ng tawad? Nakakalungkot po na baka ang sagot ng marami sa atin, Father, ano ho yung tawad? Yun, patay. Yun ang nakakatakot. Yung hindi na natin alam kung anong ibig sabihin ng tawad. Kailan ba dapat humingi ng tawad? Kailan ba dapat nagpapatawad? Yun ang nakakalungkot na katotohanan ng ating buhay pananampalataya. Paalaala sa atin ng mga pagbasa ngayong linggong ito, lahat ng pagbasa tungkol sa pagpapatawad at paghingi ng tawad. Kaya pag nilayan natin, balikan natin ngayong linggong ito, ang mga pagkakataong nagpatawad ka o humingi ka ng tawad. May isip-isipin ninyo at baka kayo ay 1964 pa nang huling humingi ng tawad. O gusto nyo ng salitang pangsimbahan, kailan ka huling nangumpisal? Yun. Father, ano ho yung kumpisal? Patay. Pagka itong mga bagay na ito hindi natin nauunawaan, malayong malayo pa tayo sa gusto nating kabanalan at kabaitan. Tatlong bagay tungkol sa pagpapatawad. Bakit kailangang magpatawad? Kailan dapat nagpapatawad? At paano magpatawad? Tutulungan tayo ng mga pagbasa. Sa unang pagbasa, sabi ni Sirach sa unang pagbasa, magpatawad ka upang kamtin mo ang patawad ng Diyos. So alam nyo kung bakit kailangan magpatawad? Dahil kung hindi tayo magpapatawad, hindi rin tayo magkakamit ng patawad sa Diyos. Ang sabi doon ni Sirach, kapag nagtatanim ka ng sama ng loob, wala kang tatanggaping awa sa Diyos. Kapag ikaw ay magagalitin, hindi ka patatawarin sa iyong kasalanan. Gusto nyo ng salitang pang ngayon? Kung ikay taray na taray at ikay chismosa, wala kang kakamting awa. Yan ang mga katumbas na salita ngayon. Kung ikay damot na damot, kung ikay lagi ng galit,
at lagi ng bangil ang iyong bunganga sa galit sa iba, hindi ka magkakamit ng awa. Huwag kayong mag-alala ha. Hindi ko ito sa inyo sinasabi lamang. Habang ito'y sinasabi ko sa inyo, itanong nyo sa mga kolektor na yan, sinasabi ko rin ito sa aking sarili. Diga? Tatango yung mga yan. Lagi nang nababangilan ni Father. Diga? Huwag ko kayong mag-alala, hindi para sa inyo lamang ang pagbasang ito. Ito'y para sa ating lahat. Dangan nga lamang at ako ang naririnig. Di ako ang magpapaliwanag sa inyo. Pero ito'y para sa ating lahat. Bakit kailangan magpatawad? Para magkamit ng patawad sa Diyos. Yun lamang ang tanging dahilan. Dahil kung hindi ka marunong magpatawad, abay mahirap ding patawarin ka. Alam niyo po ang nakakalungkot? Nagpatawad ka nga, pero hindi maliwanag sa iyo ang pagpapatawad. Baka kayo mayroong pinatawad na inyong kumare o kaibigan. Okay na friend, okay na tayo ha. Kalimutan mo na ang ginawa mo sa akin, pero wag ka na munang pupunta sa amin ha. Anong klaseng pagpapatawad iyon? Okay na mare, okay na, kalimutan mo na ang ginawa mo. Pinatatawad na kita. Pero tayo muna ay wag munang magpanagpo ng ilang araw. Wag muna tayong magpansinan. Anong klaseng pagpapatawad iyon? Ang tunay na patawad ay makakamtan mo kung marunong ka ring magbahagi ng patawad sa iba. Yun ang dahilan kung bakit kailangang magpatawad. Ikalawa, kailan dapat magpatawad? Sabi ng mabuting balita, sabi ni Pedro, Panginoon, ilang beses kong patatawarin yung kapatid kong paulit-ulit na nagkakasala sa akin? 7 beses po ba? Akala ni Pedro, very good siya. Marami yun, 7 beses Sabi ng Panginoon, hindi ko sinasabing 7. Ang sinasabi ko ay 70 ulit pa nito. Kung kayo'y kasapi ng ating mga kapatid sa ibang pananampalataya, ay di ko kwentahin nyo ito, 7 times 70, 490. Ayun, Father, 488 na ho akong beses, 2 beses na lang, at hindi na ako magpapatawad. Mali! Ang sinasabi ni Jesus, kailan ka dapat magpatawad? Walang hangganan, walang panahon, walang pinipiling oras. Baka ang iba sa inyo ang paninindigan sa buhay, saka na ako magpapatawad kapag pantay na ang paa niyan. Mali! Paano kayo maririnig pa ng patawad kung hindi na kayo nakahiga na sa kabaong? Alam niyo pa ang sakit natin? Ganito. Nagkasala sa iyo. Hindi ka pinapansin. Alam niyo ang ating dahilan? Ay ako pa naman. Hindi mo ako pinapansin. Di manigas ka. Yan ang mga dahilan natin. Hindi iyon ang sinasabi ng Panginoon. Ang sinasabi niya, sa lahat ng pagkakataon, kailangan magpatawad. Kahit anong oras, kahit anong pagkakataon. At hindi lamang ang pinatatawad ay yung humihingi ng tawad. Alam ba ninyong ang pagpapatawad ay wala sa pinatatawad, kundi sa nagpapatawad. Naintindihan niyo yan? Puro tawad yon. Ang kahalagahan ng pagpapatawad, wala sa pinatatawad, kundi sa nagpapatawad. Kaya pwede kang magpatawad kahit hindi alam ng iyong kinagagalitan. Nagalit ka sa iyong kapitbahay dahil ayaw kang bigyan ng daan sa iyong likod bahay. Hindi mo ipasok ang iyong motor. Sinasarhan lagi ang gate. Galit ka. Pero pwede kang magpatawad kahit hindi niya alam. Basta panatag ang iyong kalooban, yun ang pagpapatawad. Dahil ganoon ang Diyos. Pag siya'y nagpatawad, kinakalimutan niyang lahat. Ay tayo, pag tayo nagpatawad, nagkasundo nga kayo. Pag nag-away uli kayo, binabaybay mong lahat ang kasalanan ng iyong asawa kahit noong panahon pa ng hapon. Hindi ganoon magpatawad ang Diyos. Pag siya'y nagpatawad, kinakalimutan niya rin ang iyong kasalanan. Ganoon ang kumpisal. Kailan magpatawad? Sa lahat ng pagkakataon. May bilang ba ang pagpapatawad? Wala. Tumulad sa Diyos,
na laging nagpapatawad. Ang ikatlo, ito ang pinakamahalaga. Paano magpatawad? Dahil ang iba sa atin nagpapatawad nga, pero nagtatanim naman ng sama ng loob. O halimbawa sa kumpisal, alam po ba ninyo kung bakit napakatagal magpakumpisal sa matatanda? Kung kayo ay pare, alam ninyo ito. Pagka yung mga grade 3 na magpe-first communion, mabilis magpakumpisal. Sa 10 minuto, naka-6 kang bata. Pero kapag ka matanda ang pakukumpisalin mo, 2 oras na hindi ka patapos. Alam ninyo kung bakit? Tayong matatanda, pag nangungumpisal, nagdadahilan. Father, ako po'y patawarin ninyo. Ako ho ay uminit ang ulo sa aking asawa kagabi. Paano naman ho? Gabi na hong umuwi, lasing pa. Ay, hindi ko maalala kung saan nagpunta. Hindi nyo kailangan magpaliwanag sa Diyos. Hindi ganoon ang pagpapatawad ng Diyos. Father, ako ho'y patawarin ninyo. Namura ko ho ang aking kapitbahay. Paano ganaman hong hindi? Aba yun hong tarpuli ng aking anak na bagong graduate. Biruin ninyo inalis doon sa aming harapan at nakaharang daw sa kanila. Hindi ganoon ang pagpapatawad ng Diyos. Hindi mo kailangang magdahilan. Hindi mo kailangang magpaliwanag. So paano magpatawad? At ang Diyos expert dito. Paano magpatawad? Makikita natin sa salitang tawad. Ang salitang tawad, ang spelling niya ay T-A-W-A-D. Tawad. Ano ang nasa gitna ng tawad? Gising na ho kayo, patapos na ako. Yan, mulat na kayo. Anong nasa gitna ng tawad? Awa. Kapag hindi ka marunong maawa, kapag wala kang pagmamahal, hindi ka pwedeng magpatawad. Yun ang sinasabi ni Pablo sa ikalawang pagbasa. Sa buhay at kamatayan, tayo'y kay Kristo. At ang awa ay ang muka ni Kristo. Ang sabi ni Pope Benedict XVI sa Deus Caritas is, the mercy of God is the face of God, which is Jesus. So yun pala ang sagot. Kaya mahirap magpatawad dahil kulang tayo sa awa, kulang tayo sa pagmamahal. Kaya gusto mong maging expert sa tawad, sa pagpapatawad, maging expert ka sa pag-awa o sa pagbibigay ng awa, maging expert ka sa pagmamahal. Pero alam ninyo, hindi lahat ng mabait nagmamahal. Hindi lahat ng nagsasakripisyo nagmamahal. Hindi lahat ng naglilingkod nagmamahal. Kaya itong abangan ninyo ngayong Oktubre, mag-i-eleksyon na. Abay, hindi lahat ng nasimbang kapitan nagmamahal. Hindi lahat ng nagdadasal na kapitan nagmamahal. Hindi lahat ng naglilinis ng kanal na kapitan nagmamahal. Dahil ang tanging nagmamahal, yung kayang ibaba ang sarili at magpatawad sa iba. Gusto nyo ng halimbawa? Yan. Sa kanyang pagiging Diyos, piniling maging tao para makapagmahal sa taong makasalanan. Yun ang pagpapatawad. Gusto ninyong makapagpatawad unti-unti sa inyong kapatid na 30 taon nyo nang hindi kinakausap dahil sa pinaghatian ninyong lupa, unahin nyo munang mahalin siya bago nyo siya mapatawad. Gusto ninyong magmahal muli sa inyong asawa na minsan ang nanloko sa inyo, bago nyo mapatawad yan, mahalin nyo muna uli. Gusto ninyong magpatawad sa inyong mga pasaway na anak na wala nang ginawa kundi bigyan kayo ng sakit ng ulo, unti-unti nyo munang mahalin. Gusto ninyong magpatawad kay Father, mahalin nyo muna ako. Yun po ang sagot. At yun ang tanging dahilan kung bakit tayo makakapagpatawad. Kung ikaw ay may awa, kung ikaw ay may pagmamahal. Sabi ng Aral Batanggenyo, number 599, sa kumpisal bilang sakramento, ang sakramentong ito'y ang mahabagin at maawaing pagpapatawad ng Diyos.
Kaya gusto mong magkamit ng awa sa Diyos? Abay, mangumpisal ka. Pumunta ka sa pari at sabihin ang iyong kasalanan. Nahihiya po ako, Father. Nahihiya ka? Ay bakit nung nagawa ka ng kasalanan na hindi ka nahihiya? Huwag kayong mahiyang lumapit sa pari. Huwag kayong mahiyang humingi ng tawad sa Diyos. At ang turo ng simbahan, ang kumpisal ang tanging paraan upang makamta natin ang patawad ng Diyos. Anong hamon sa atin ngayong linggong ito? Mahirap pong maging hamon ng pagpapatawad sapagkat napakalaking salita nito at napakahirap gawin. Huwag niyong hingin sa Diyos na kayo'y makapagpatawad. Alam niyo po ang ating hihingin kay Jesus. Natatanggapin natin mamaya sa komunyon ang inyong pong hingin, Panginoon, bigyan mo po ako ng isang mapagmahal na puso upang sa aking pagmamahal sa aking kapwa, unti-unti ko silang matutunang unawain, unti-unti ko silang matutunang patawarin, sapagkat walang sino mang makapagpapatawad kung siya'y hindi puno ng awa at pagmamahal. Magsitayo po ang lahat. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos samang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya na lang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, ipinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, nilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Batid nating tayo'y makasalanan at tungkulin nating magpatawad sa mga nagkasala sa atin. Hilingin natin ang biyayang mahabag at makapagpatawad tulad ng Diyos. Sa bawat panalangin ng ating itutugon, mahabaging Panginoon, dinggin mo kami. Mahabaging Panginoon, dinggin mo kami. Para sa simbahang panlahat at lokal, naway maging malinaw na tanda at kasangkapan na mabaging pag-ibig ng Diyos sa lahat ng tao. Manalangin tayo. Mahabaging Panginoon, dinggin mo kami. Para sa Santo Papa Francisco at lahat nating pinunong espiritual, nawa patuloy silang maging inspirasyon namin sa kanilang magandang loob sa lahat ng nagkasala sa kanila. Manalangin tayo. Mahabaging Panginoon, dinggin mo kami. Para sa ating mga pinunong pambayan at iba pang nanunungkulan, nawa maging mabuti silang halimbawa sa pakikipagbati at pakikipagtulungan sa kalaban sa politika, alang-alang sa ikagagaling ng bayan. Manalangin tayo. Mahabaging Panginoon, dinggin mo kami. Para sa iba't ibang antas ng lipunan, nawa sila'y maging makatarungan sa isa't isa at magtulungan para sa pagtataguyod ng katarungang panlipunan at kapayapaan. Manalangin tayo. Mahabaging Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga naapektuhan na mga pag-uusig at mga gawa ng mga terorista, nawa mapatawad nila ang mga may pananagutan sa kanilang sinapit at makatagpo ng katahimikan sa makapagpapagaling na nagpagmamahal ng Diyos. Manalangin tayo. Mahabaging Panginoon, dinggin mo kami.
Panginoong Diyos, ipagkaloob mo sa amin ang biyayang maging tanda at kasangkapan ng iyong mapagpatawad na pagmamahal at sa gayoy itaguyod ang kapayapaan ng kaharian kung saan ka nabubuhay magpakailanman. Amen. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Tayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maawain mong dinggin ang aming mga pithaya at paunlakan mo ang paghahaing aming inihanda upang ang mga handog ng bawat isang nagbigay para sambahin ang banal mong ngalan ay magkamit ng karagdagan mong kasiyahan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Siya'y naging kapwa naming maaasahan upang may mangunang umako sa pananagutan. Dahil hangad mong magbago ang kinamihas ng pagkakanya-kanya ng sangkatauhan. Bunga ng pagtitiis, siya ay nanaig at ang kamatayan ay kanyang nalupig. Kaya't siya ang aming daan para aming masapit ang iyong tapat at maaasahang pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
di kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay ng may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, ang ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo, sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob.
Hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Pilipong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, itong nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, Hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen.
Isa'y napagmamahal, naroon ang Diyos na nananahan. Sa pag-ibig at pagmamahal, naroon ang Diyos na nananahan. Pinipon tayo ni Kristo sa pagmamahal niyang tapat. Maganap tayo't magdiwang, bukal sa pusong tayo ay magmahalan. Sa dalisay na pagmamahal, naroon ang Diyos na nananahan. Sa pag-ibig at pagmamahal, naroon ang Diyos na nananahan. Magsilapit na sama-sama, magbuklod sa pag-ibig niya. Tapusin natin ang iwan, ang naisip pagsingat kapayapaan. Sa dalisay na pagmamahal, naroon ang Diyos na nananahan. Sa pag-ibig at pagmamahal, naroon ang Diyos na nananahan. At sa piling ng mga pinagpala, naway makita ka at mabastan ang banal mong mukha sa iyong kaluwan at ilang. Sa dalisay na pagmamahal, naroon ang Diyos na nananahan. Sa pag-ibig at pagmamahal, naroon ang Diyos na nananahan. Ang isasagawang second collection na ginagamit sa pagtuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Tinipon tayo ni Kristo sa pagmamahal niyang tapat. Magalak tayo't magdiwang,
Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming kalooban naway pagharian ng aming tinanggap na pakikinabang upang huwag ang diwa namin ang umiral, kundi ang bunga ng pagdiriwang na laging mamayani sa amin sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat Kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos sa maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Ama, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo sandalian lahat para po sa ilang patalastas. Una sa inyong pagbisita sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, bahagi po ng katapatan sa inyo ng pambansang dambana. Nasa screen po ang total collections ng nagdaang linggo. Maraming salamat sa inyong patuloy na kagandahang loob sa National Shrine. Ipinagbibigay alam po na ngayong maghapon ay one way ang daan papasok dito sa pambansang dambana. Gayon din naman, gamit po ang ating main arc entrance. Ito po yung malaking arko dito sa bandang likuran. Makikita nyo po dito sa loob ang ating malalaking safe and free parking. Ito po ay tulong sa inyo sa inyong pagbisita sa National Shrine. Narito rin po sa atin ang Cancer Warrior Foundations Incorporated. Sila po ang samahan na tumutulong sa mga bata na nakikipaglaban sa sakit na cancer. Narito po sila, una ay para kunin din ng inyong, baka kayo may mga kakilala na walang makatulong sa kanila, inyo pong ipag-ugnay sa kanila upang matulungan ang mga batang ito sa kanilang sakit. At pangalawa, narito sila upang mangalap ng donasyon, tulong pinansyal para po sa pagpapatuloy ng kanilang programa sa mga kabataang may sakit na kanser. Para po sa inyong tulong at donasyon, may mga volunteer sila sa paligid o kaya inyong ipadalang inyong donasyon sa detalyeng makikita po ninyo sa ating screen. Kasalukuyan pong isinasagawa ang Misa Novena sa karangalan ni Santo Padre Pio. Ngayon po ay ika-4 na araw, mamaya ang nobena ay alas 5:30 ng hapon at susundan ng banal na misa ng ika-6 ng gabi. Matutunghayan nyo po ang ating mga schedule sa ating Facebook page at sa mga tarpaulin na nakapost sa paligid ng pambansang dambana. Sa ganitong diwa, kami po ay muling kumakatok sa inyong mabubuting puso at humihingi ng tulong pinansyal para po sa mga pari at mga tagapaglingkod na ating pinakakain tuwing pagkatapos ng pagdiriwang tuwing hapon at gabi. Kung kayo po'y nagnanais makabahagi sa ating gawaing ito, kayo'y makipag-ugnayan sa opisina o sa pamisahan para sa inyong tulong at donasyon. At sa darating pong Sabado, ang dakilang kapistahan ni Santo Padre Pio, September 23, para dito sa atin, para po sa ating mga schedule, alas 6 ng umaga,
ang healing mass at healing liturgy na may pagpapahid ng langis at pagpaparangal sa mga relikya ni Santo Padre Pio. Susundan ito ng alas 9 ng umaga ang misa konselebrada na pangungunahan ng Cardinal na Obispo ng India, si Cardinal Pula. Susundan po ito ng misa ng alas 12 ng tanghali at alas 2 ng hapon. At sa alas 4 ng hapon, ng isa pang healing mass at healing liturgy na may pagpapahid ng banal na langis. Ito po'y susundan ng prosesyon sa loob ng pambansang dambana bago po sundan ng fireworks sa gabi. Kayo po, ang inyong mga may sakit ay ating inaanyayahan makiisa sa ating mga pagdiriwang. Maraming salamat sa inyo. Ang ating sunod na misa mamayang alas 11 ng umaga. Inaasahan naming pananatilihin ninyo ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Muli po kayong magsitayo. Atin pong isasagawa ang pagbabasbas ng mga religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo'y maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Inyo pong hahawakan ang inyong mga nais pabasbasan, isipin ang mga taong nais ninyong ipanalangin para po sa mga nasa kanilang tahanan. Ang panalangin pong ito'y para din sa inyo at sa inyong mga nais pabindisyonan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, ang mga rosaryo, mga imahen, mga dasalan, mga healing rab at mga miracle oil na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal, gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at mga santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at edya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon, at magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo.
Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon, at magpas sa walang hanggan. Amen. Para po sa mga pagbabasbas na ganito, para lang maliwanag sa ating lahat, ang mahalaga po dito ay ang panalangin. Ano po? Kung gusto ninyong basang-basa ang inyong pinababasbasan, tayo po ay may malaking sanctuary ng holy water sa ibaba. Pwede ninyong ilublob lahat doon ang inyong pinababasbasan. Ano po? Ang mahalaga sa ganito ay ang panalangin, hindi po ang banal na tubig. Kaya po, kahit ang mga hindi naaabot ng basang-basang mga banal na tubig, kayo po'y naaabot ng panalangin. Yun po ang mahalaga. Ano po? Pangalawa, mahalagang paalaala, sa inyong pagtanggap ng banal na komunyon, napakarami na po natin, hindi namin kayo mabantayan ng lahat. Ano po? Sa pagtanggap nyo ng banal na komunyon, yun po inyong isusubo dito sa unahan bago kayo pumunta sa upuan. Ano po? Hindi na namin kayo maisa-isang bantayan sa dami natin, pero ganoon po dapat ang pagtanggap ng banal na komunyon. Sa unahan ay isusubo na bago kayo bumalik sa inyong mga upuan. Maraming salamat sa ating mga tagapaglingkod, sa ating koro, at sa inyo pong lahat na nakiisa sa ating banal na pagdiriwang. Maraming salamat po sa inyo, lagi kayong mag-iingat. Sumainyo ang Panginoon At sumayo at rin. pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na, humayo kayong mapayapa at magpatawad sa ngalan ng awa. Salamat sa Diyos.